Mga kapatid, ang dapat nating maintindihan, meron pong creator. Tayo ay creator, at yung creator, yun yung lumikha sa'yo. That's why, kung lalagyan ka ng label, you are made in the image of God. Where are you made? You are made from the image of God. Amen. Praise God. Image ng Diyos. Kaya dapat, ikaw ang nagpapakilala na may Diyos. Yung mga taong hindi nakakaintindi at nakakaunawa ng Diyos, sino magpapakilala? Ikaw na nakakakilala sa Diyos. Everybody say amen. Praise God. Kaya lang, pagka ipinakilala mo yung Diyos, mga kapatid, ipakilala mo sa kanila na may pagmamahal. Hindi yung narinig mo sa preacher kay pastor. Ang Diyos ay Espiritu, dapat sambahin ng Diyos ay Espiritu. Huwag mo sabihin sa agad-agad sa Kanya, yung pagsamba nyo sa rebulto, may impyerno kayo. Hindi ganon. Dapat ipahayag mo ng may pagmamahal, mga kapatid. Amen. Ang katotohanan sa tunay na Diyos. Amen, mga kapatid. Praise God. Palakpakan nga natin ang Panginoon, mga kapatid. May natututunan ba tayo? Praise God. So, makikita po natin dito, mga kapatid, bagamat dito po sa mundo, may mga ruler, may mga king, may presidente, mga kapatid, pati nga barangay chairman, nagpapasubmit tayo doon eh. Ano man yung mga batas na meron po sa barangay, dapat sumusunod tayo. Mga kapatid, ganun po yun eh. Kasi tayo ay mamamayan ng Pilipinas. Amen. Pero iba ang rulership ng Panginoon sa atin pagdating sa kingdom principle. Naintindihan niyo po ba? Iba po yung rulership ng physical kingdom na may mga nagro-rule dito, mga kapatid, may mga pangulo, okay? Iba yung rulership ng Panginoon sa atin. Mataas yun. Pinakamataas sa lahat yun. Kaya, nung sila Pedro ay pinagbabawalan, huwag mangaral ng salita ng Diyos, di sila sumunod. Doon po sa nag-uutos sa kanila, huwag tumigil. Kasi mga kapatid, para sa kanila, mas mainam unahing sundin ang utos ng Diyos bago sumunod sa tao. Praise God. Kasi yan ang pinakamataas, mga kapatid. Amen. Na pag-rule sa buhay ng ating Panginoon. Praise God. So, bakit may gobyerno? Anong purpose ng government? Ang isang bansa, pag walang gobyerno o pamahalaan, magulo ang isang bansa na walang gobyerno. Everybody say amen. Kaya, Diyos din ang naglagay, Romans chapter 13, mga kapatid. Yung mga pamahalaan na yan, ay kalooban din po ng Diyos yan. As long na hindi po lumalabag sa pinakamataas. Amen. Na nagro-rule sa atin, mga kapatid. Praise God. Noon pa man, meron ng gobyerno ang Panginoon. Kasi nilagay ng Diyos si Adan sa halamanan ng Eden para mag-rule. Imagine, mga kapatid, lahat ng mga hayop doon, maamo. Ngayon, kahit na surot lang, mga kapatid, kakagatin ka eh. Malit na langgam lang, mga kapatid Malit lang yan, pag pumasok sa tenga mo, mawiwindang ang buhay mo.
Amen, mga kapatid? Pero nung unang panahon, sa panahon ni Adan, mga kapatid, maamo, siya nga nagbigay ng mga pangalan ng lahat ng klase o uri ng hayop. Praise God. Kaya naman nalungkot siya nung nakita niya bakit yung kabayo, may kapartner. Lahat ng mga hayop nakita, naku, may mga kapartner. Nakita niya, nag-iisa lang siya. Kaya sabi ng Panginoon, hindi mabuti na ang lalaki ay walang kasama. Kaya dumating si Eva. Amen? Praise God. Ilang Eva ang dumating? Ilan? Hindi pa Eva ha? Ay, si Eva pa Eva eh. Amen. Dapat isa lang. Kasi isang Eva lang eh. Hindi po pa Eva. Yan, mga kapatid. Praise God. Okay. So God's purpose and plan for mankind are clearly revealed in the first chapter of Genesis. Okay? Ang sabi ng Panginoon, then God said, let us make. Genesis 1:26 po ito. Tingnan nyo, mga kapatid, yung Genesis chapter 1 verse 26. Ano sabi ng Panginoon dito? Let us make man in our image. 26 hanggang 28. Sige nga po, pakibasa nga po yung unang nakakita. Sige, tayo po, sister. Tayo. Sister Josie, tayo po kayo. Tapos lakas nyo. Sa dagat at sa mga ibon, sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa, at sa bawat uusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Tuloy po. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya sila sa lalaki at babae. Yes. Ano ginawa ng Diyos? At sila'y dinabas pata ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, Ano sabi? ay magpapanakin at magpapakarami at alatan ninyo ang lupa at ninyo bilin. At magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda at dagat at sa mga ibon yung papawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Maliwanag ba, mga kapatid? Praise God. So, meron tayong Creator. Praise God. At ang plano ng Panginoon, mga kapatid, amen, yung kanyang kaharian sa langit ay ma-extend dito sa lupa. At ang ginawa niyang ruler, mga kapatid, ay walang iba kundi si Adan. Amen. Bilang caretaker. Tagapamahala. Amen. Ng Panginoon. Tagapag-iingat. Praise God. So, ano ang reason? Why God created man? Palagay nyo, ano reason? Why God created man? Why God desire to created man? Ano ang desire ng Panginoon? Ang kanyang desire, mga kapatid, amen, ay si Adan ay magiging ruler mula saan? Dito po sa physical realm. Tandaan natin na may spiritual realm, yung blessing mo doon nagmumula. Saan nagmumula ang blessing mo? Doon. And tanong, marunong ka bang umakyat doon? Marunong, alam mo bang akyatin at kunin? Mga kapatid, yung mga blessing na ibinibigay ng Panginoon. Praise God. So,
tayo ay nilikha ng Diyos because God desire, amen, na tayo ay mag-rule. Kaya dapat tayo ay dapat tingin natin sa sarili natin, leader ako. O kaya magiging leader ako. When we say leader is someone, amen, or there is someone who follows you. Yun ang leader eh. Kung dito mga kapatid, sa tinatawag nating physical world, dati kang leader. Ikaw ang leader ng gang sa lugar nyo. Kung noon leader ka ng Okso, sige, Sputnik, dapat leader ka ng kingdom. Dinadala mo ang tao sa liwanag. Hindi mo dinadala sa kadiliman. Amen. Oh, katulad ni sister. Leader siya. Kasi may mga tao na sumusunod sa kanya. Amen. O, sino yung mga taong sumunod sa iyo sa umagang ito? Meron ba? O baka naman ayaw nilang sumunod sa iyo kasi pangit pa ugali mo. Wala kang good testimony sa lugar nyo, kaya wala kang maakay. Totoo ba o hindi? Praise God. Kasi kung maganda ang reputasyon natin, sometimes yun ang naging reason kung bakit hindi tayo magbunga. Hindi pa natin ayusin ang buhay natin, mga kapatid. Pamilya natin, ang gulo. Tapos magdadala ka ng tao, gusto mo mabago. Ikaw nga lang kinakailangan, magbago ka muna bago ka magbago ng buhay ng ibang tao. Tama ba o hindi? Kaya nga, huwag tayong hihinto, mga kapatid. Huwag tayong hihinto. Amen. Sa pagsunod kay Kristo. Kasi darating ang panahon, makikita mo unti-unti sa pagsunod mo, nakikita mo sarili mo, malayo ka na sa kasalanan. Bakit? Kasi nalalapit ka sa Panginoon. Sino may gusto nun? O lakas nyo, sabihin nyo, gusto ko yan! Lakas! Yung iba parang ayaw nakatahimik lang Gusto ba natin yon, mga kapatid? Ako gusto ko yun Kaya nga naging ganito ako Bunga to ng pagsunod ko kay Kristo. Pero kung ako hindi sumunod kay Kristo, ay matagal na akong patay. Kasi yung mga kasama ko, yung mahilig sa uminom, wala na. Marami sa kanila, nasa hukay na. Pero ito si Pastor Ronald Bustos, nagkaroon ng kabuluhan ng buhay. Kasi sumunod Kaya kayo na sumunod kay Kristo, nagkaroon ng kabuluhan ang inyong buhay. Sana yung istorya ng buhay nyo habang tumatagal, paganda ng paganda ang buhay. Tandaan nyo, ang pagsunod kay Kristo, hindi period. Dapat kama. Kasi pag period, huminto ka na. Tuldok na yun Pero dapat ang paglilingkod sa Panginoon, kama. Oops! Kama. Bang nahinto ka lang pero hindi ka nag-period. Kasi pag nahinto ka at natigil ka na, period na yon. O sino dito, kama pa rin? Hindi period. Amen. Sabi mo sa katabi mo, period ka ba? O kama ka? Praise God. Pastor, yun ba yung Sheraton bed? Hindi yun, iba yun. Higaan yun O, tandaan nyo, higaan Eto, matakot kayo rito. Pag hindi kayo nakuha ng Diyos sa patayo, kukunin ka niya ng pahiga. Sinong gusto nun? Kukunin siya ng pahiga. Kasi matigas ang ulo Ayaw mo ng patayo Kukunin na lang kita ng pahiga. Tapos may bulak ka sa ilong. Ayaw nating mangyari yon, mga kapatid. Kasi kung mamamatay rin lang tayo, mamatay tayo na naglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. So, God's purpose and plan for mankind are clearly
revealed. Binasa natin yan sa Genesis. Praise God. At ang dahilan, kung bakit, sulat nyo ha, yung mga bagay na natututunan nyo rito, mga kapatid. Kasi pag tinanong kayo ng cell leader, may maisasagot kayo. Okay? So, nung dahilan, ang dahilan sapagkat ninanais ng Diyos na ang isang tao na katulad ni Adan ay magiging ruler. Pag sinabing ruler, under niya ang lahat. Subject sa kanya ang lahat. Amen. Praise God. Ngayon, hindi Ang tao takot ngayon. Lalo pagka tinahulan siya na aso, tumatakbo na Nung panahon yun, wala tumatahol. Hindi nangangagat. Mga kapatid, bunga ng kasalanan ng tao ang pagiging mabangis ng mga hayop. Praise God. Kaya sa millennium, mga kapatid, lahat ng hayop sa millennium, maamong lahat. Amen, mga kapatid. Praise God. So, ang desire ng Panginoon ay to rule over the physical realm. Amen. He had created. Praise God. So, sa King James Version, mga kapatid, yung ruler o rule ay sinalin po yan o ginamit sa salitang dominion. Everybody say dominion. Amen. Ang alam lang natin noon, domino. Hindi dominion. Praise God. Which is related to the word domain. Kaya tayo, di ba? Meron tayong tinatawag na dominion or kingdom domain. Kaya pinagtatalunan po yung sinasakop ng ibang bansa, yung teritoryo natin. Kasi nandun sila sa territorial domain, mga kapatid. Hindi sila pwedeng pumasok doon. Kasi yun ay territorial domain ng Pilipinas, mga kapatid. Praise God. Kaya tayo, ang pagkakalikha sa atin ng Panginoon dito, ang plano ng Diyos ay para mag-exercise ng dominion o ng pagiging ruler, mga kapatid, over the earth. Praise God. Sa lahat ng kanyang mga nilikha. Sa lahat ng mga creatures ng Panginoon. Praise God. So, ang lupa, sino ang nilagay ng Diyos para mamahala? Yung tao. Amen, mga kapatid? Si Adan. Kaya kapag ikaw ay pinagpala ng ating Panginoon, pinagpala ka ng manglilikha, yung Diyos na nasa langit at nang nasa lupa. Amen. Na kung paanong ang pinaka-highest heavens. Okay. Meron pong tinatawag na third heaven. And that is the highest heaven. Yung heaven na nakikita natin, na kung saan lumilipad ang mga ibon, hindi pa yun ang heaven. Kasi yung susunod doon, yung second layer, mga kapatid, nandun po yung planeta. Ang tawag doon, second heaven. And the highest heaven, yun po yung tirahan ng Diyos. Makikita mo lang yan kapag tinanggal ng Panginoon ng first at saka second layer. Makikita mo lang yun, mga kapatid. Pero gaano kalayo yun, mga kapatid? Yung paglalakbay, mga kapatid, sa kalawakan. Grabe po yung layo nun, mga kapatid. Mas lalo pa kaya yung langit. Kaya minsan sabi sa mga Facebook, tag dito, post, gusto mong pumunta ng langit, napakalayo nun, pero yung church lang, di mo mapuntahan. Gustong pumunta ng langit, pero church hindi makapunta. Langit nga, layo yung church ang lapit-lapit mo pero di ka makapunta. Tapos gusto mong punta ng langit. Amen. Praise God. So, meron tayong hari ng mga hari. Lahat ng magsabing amen. Praise God. At ang hari ng mga hari ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang mga tao sa Amerika, isang Diyos lang din. Amen. Ang lumikha sa kanila.
At isang Diyos lang din ang dapat sasambahin. Kaya pagdating ng rapture, lahat tayo mga kapatid, hindi iba-ibang Diyos ang sasambahin doon. There is only one creator. Meron lang iisang creator, mga kapatid. Praise God. Everybody say amen. At tayo dapat representative tayo ng atin pong creator. Lalo magsabing amen. Praise God. May natutunan ba tayo sa magang ito? Praise God. Dapat maintindihan po natin, mga kapatid, yung original plan, original purpose ng Panginoon. Hallelujah. At yan po, unang-una, naintindihan po natin yung word na rulership or word na dominion, mga kapatid. Praise God. Na ang layunin ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay magiging tagapamahala tayo. Everybody say amen? Gusto ng Diyos, ikaw ay maging manager. Lahat ng bagay na hawak mo ay ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Kaya kung hindi ka mahusay na manager, pagdating ng panahon, ipagsusulit mo sa Panginoon yan. Limbawa, binigyan ka ng Panginoon ng kapital. Tapos yung kapital na yon, yun na nga lang, hindi mo pa pinagsikapan na mapalago. Pagdating ng araw, magsusulit ka sa Panginoon. Ano ginawa mo dyan? Ano ginawa mo dyan? At wag mo ring sisihin ang Panginoon kung bakit ganyan ang buhay mo. Bakit? Kasi kagagawan mo yan. Wag mo sisihin ang Diyos. Minsan sinisisi pa natin si Lord, Lord, bakit ganito ang buhay ko? Paano kung sabihin sa inyo ni Lord, ano ba ginawa mo sa buhay mo? Hindi naman ako nangingialam sa iyo eh. Ikaw naman ang gumagawa niyan eh. Hello? Praise God. So, it's time, mga kapatid, to meditate. It's time, mga kapatid, to re-evaluate, amen, yung plano ng Diyos sa buhay natin. As we continue to study, mga kapatid, about the original plan and purpose of God, marami tayong maintindihan dito. Everybody say amen. Amen. Praise God. Pero kinakailangan kong tapusin, mga kapatid, itong ating pag-aaral, and then babalik tayo next week, mga kapatid, para ituloy natin ang pag-aaral natin, mga kapatid, sa Sunday School. Okay, pero mas maganda po, mga kapatid, na magkaroon tayo ng commitment, mga kapatid. Kasi gusto ko rin na ang gawain natin, before 12 tapos na tayo. Sino po ang mag-e-enroll sa Sunday School na darating po siya rito before 9 a.m.? Sino po, mga kapatid? Kasi gusto kong mag-practice tayo ng kultura, mga kapatid, na lagi tayong maaga. Amen. Kasi kahit ako, mga kapatid, pinipilit ko. Kahit ako, struggle ako dyan . Kasi alam niyo naman ang gampanin ng pastor, napakarami, mga kapatid. Pero pinipilit ko na maging example ako para naman, mga kapatid, amen, tularan niyo ako. Amen po ba? Praise God. So gusto ko po, mga kapatid, na ang atin pong pag-aaral, kung kaya niyo sino po ang may kakayanan umattend ng maaga, alas 9? Sino po may kakayanan? Yung may kakayanan, mga kapatid, okay? Kaya natin, next week, mag-start tayo 9 o'clock. Kasi kung makaka-attend po kayo ng maaga, gusto nyo ba before 12 tapos tayo? Hindi tayo abutin ng alas 2. Sige po. Mamaya, i-announce ko. Para yung mga late dumating, alas 12 na kung dumating, ay mapipilitan silang umattend ng maaga. Kasi kung hindi sila attend ng maaga, wala na silang dadatnan, mga kapatid. Kasi yung hapon namin ay training na. Ang hapon po namin ay training na. Maghapon po ito. Ngayon, sino ang gusto, mga kapatid? Amen. Umattend ng training. Bukod, mga kapatid. Amen.
Kasi kinakailangan natin na ma-equip, mga kapatid, ano? Praise God. So bukod doon, may invitation po tayo. Hindi po ito, mga kapatid, para lamang sa iilan. Ang training at process, mga kapatid, ay hindi lang sa iilan. Lahat ng gustong magpagamit kay Lord, mga kapatid, amen. At magampanan po niya yung purpose ng Panginoon sa buhay niya, amen. Lahat po ay inaanyayahan, mga kapatid. Mamaya magpapagraduate po tayo. Yung mga nagtuloy, mga kapatid. Yung nagtuloy ng Station 2, mga kapatid, ay makakatikim ng certificate. Bilang pag-appreciate sa kanilang effort. Maji, iba dyan, puyat pa yan, mga kapatid. Ang iba dyan, pagod. Dapat magpapahinga na lang yan. Dahil kinabukasan, kinagabihan, magtitinda na naman. Pero, nagtsatsaga sila. Nagtsatsaga. Amen. So, invest natin ang buhay natin kay Lord. Amen, mga kapatid? Hindi sayang yun. Yun ang pag-i-invest na hindi ka lugi. Hello? Yun ang pag-i-invest na hindi ka lugi. Kasi, darating ang panahon, aani ka. Kumbaga, meron pong return of investment. Ang tawag dyan, ROI. Return of investment. Praise God. So, nagkakaintindihan po ba tayo? Next week, alas 9 po ang start ng ating Sunday School. Everybody say amen. Amen. Kasi ang unang-unang magdidisiplina ng sarili dito ay yung nagtuturo. Pag ako po ay na-late, pwede nyo akong pagsabihan. At marunong kong tumanggap kung nagkakamali ako. Praise God. Kasi ang leader, marunong tumanggap. Everybody say amen. Amen. Praise God. Oh, wala nang sunduan na. Kapag wala pang susundo sa iyo, hindi ka pa pupunta. Thank you muna kasi alam mo na, ha? Amen? Amen ba, mga kapatid? Praise God. Unahan po tayo rito. Yung darating, mga kapatid, ng 8:30 ng umaga, may libreng kape at pandesal. Dito na kayo mag-almusal. Kung dumating kayo ng 8:30, pag 9, wala na, tapos na. Wala na po. Niligpit na. Tumayo tayong lahat. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ay, yung darating ng 8:30, may pandesal po at saka kape. Mga kapatid. Praise the Lord. Alam mo, tawag dyan, reward system. Yung mga taong nagsisikap, binibigyan ng reward yan. Tama po ba? Amen. Kasi pagka binibigyan mo ng reward yan, mas lalong sisipagin yan. Yung mga anak nyo, pag may honor, i-Jollibee nyo. Bilan nyo ng regalo para yung mga anak nyo lalong magsikap sa pag-aaral. Praise God. Hallelujah. Let's pray, mga kapatid. Lord, we thank you, God, sa mga learnings, Panginoon, na aming narinig. Salamat po sa mga natutunan po namin sa iyong salita. Lord God, turuan mo kami, Panginoon, kung kami man po ay nagkakamali, may mga bagay na dapat ayusin sa aming buhay. Ikaw po ang manguna sa lahat, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa na narito, na patuloy, na nagnanais, na magpahubog sa kanilang spiritual na pamuhay. Maraming salamat po. Ang papuri ay itinataas po namin sa iyo. We give you all the glory in Jesus' name. Everybody say amen. Amen. Praise God. Makaupo muna tayo. Magbe-break po tayo ng 5 minutes. At yung mga gustong mag-CR, mga kapatid, ay mag-CR na po tayo. Yung gustong uminom, ay uminom na po tayo. Praise God.